Okay po, topic natin, health tips sa mga riders. Nakita ko ang daming motorcycle riders and meron kasi mga kakaiba sa trabaho nila na kailangan ingatan itong mga sakit na pwede nila makuha. Mga possible naman to eh. Bakit? Bakit nagkakaroon ng ganitong mga sakit? Unang-una, siyempre sa atin, sa mga city sa Pilipinas, sobrang traffic, 'di ba? Kailangan nating kumita ng pera. Kaya lang, pag rider ka syempre at very traffic yung lugar, exposed ka sa init, exposed ka sa air pollution, exposed ka sa ulan, exposed ka sa malakas na vibration, lalo na kung hindi naman yung pinakamaganda yung motor mo, malakas yung vibration, may level yan. May danger pa ng accident at syempre stress sila. Stress sa paghahanap buhay, baka puyat pa, nagra-ride, baka ma-aksidente. At physically demanding, ang pagra-ride ng motor, physically demanding. 200 calories per hour ang nawawala. Hindi katulad pag driver ng kotse, mas hindi nakakapagod. So ano to mga possible na sakit na babantayan natin? Tignan natin, baka meron kayo nito. Usually kung bata pa yung rider, okay pa eh. Pag bata pa, mga 30s, ganyan, kaya pa, 20, 30. Pero pag tumanda na 40, 50, matagal ang exposure sa kalye, sa pollution, doon lumalabas yung sakit. Number 1, sakit sa baga. Yan. May pag-aaral to, actually pag-aaral to sa UP na pinag-aralan nila yung mga riders, chinek up nila, sakit sa baga, pinakamataas. Yung mga may bronchitis, lagi may plema, lagi may ubo, tapos masakit lagi lalamunan, naso-sore throat, irritated. Siyempre sa hangin di ba? Tsaka sa pollution. Bakit nagkakaroon ng sakit sa baga? Siyempre, carbon monoxide sa tambucho na ibang kotse o pwede sa tambucho rin nila. Maraming air pollutants sa city natin, Maynila, sa mga big cities, Cebu. Dalawang klaseng air pollutants yan May coarse particle and fine particles. Yung coarse particle, yan yung parang malilit na mga buhangin. Pag nalanghap mo yan, magbabara sa baga. Meron pang fine particles, less than 2.5 micrometer, na masama rin sa baga, pwede magbara. Okay, so ito nakita, marami may sakit sa baga. Bronchitis, yung iba nagkaka-emphysema pa. Number 2, pwede ma-heat stroke. Mataas rin pala yung incidence ng heat stroke, lalo na pag summer. Hindi lang heat stroke, meron pang heat cramps, nagka-cramps. Bakit? Minsan nadi-dehydrate ka, mainit yung araw Baka hindi ka umiinom ng tubig, ayaw mo, wala ka mapupuntahang banyo, kulang ka sa dami ng tubig. Pag rider ka, hindi na pwedeng 8 basong tubig sa isang araw, kulang na yon. Siguro 10 to 12 glasses of fluid in a day ka kasi talaga yung init lang, yung tubig kasi hindi nalalabas sa ihi mo, sa pawis na yun sa pawis na. So, mas maraming tubig kailangan mo para mabawi yung pawis mo. So, heat stroke, delikado. Number 3, very common. Ang lista ko dito mga top 12 Pero mamaya ang delikado, number 8, 9, 10. Seryoso yung 8, 9, 10. Pero itong mga iba, important na rin. So, number 1, sakit sa baga. Number 2, heat stroke, heat cramps. Number 3, eye irritation. Ang dami dun sa pag-aaral na namumula yung mata. Bakit? Dun sa hangin kasi. Ewan ko kung pwede kang magsuot nung, siyempre may helmet, pero yung hangin pa rin naiirita yung mata dahil nga sa dust yung iba nagkakaroon ng pterygium. Ang pterygium, yung meron siyang puti dito, parang nagkakalaman. Kaya yung mata nyo, pag rider kayo, tumingin kayo sa salamin, tingnan nyo maigi, tingnan nyo sa ilalim, tingnan nyo maigi. Kung meron kayong makita parang laman-laman dyan, baka pterygium yon. Bakit? Sa dust yun. Na-expose. Pwedeng jeepney driver, pwede rin, basta yung walang aircon, mas expose sila. Eye irritation. So, ano magagawa? Pwede naman mag-eye drops. Hindi yung eye drops na takes the red out. Ito yung mga tears naturale. Yung mga
artificial tears. Yung parang ano lang siya, pampabasa lang. So, meron ako. Wala ba ako dito? Pag tumatanda, kailangan mo ng artificial tears eh. So, yun, pang tulong konti para hindi madry yung mata. Number 4, very common din sa rider, right? Skin disease. Sugat-sugat, nagkaka-irritation, pantal-pantal. Bakit? Nakita nila sa pag-aaral, mas matagal ka nagra-ride siguro kung 5 days in a week, mas matagal, 10 hours a day, mas marami nitong mga sakit. Skin irritation sa mukha, mas kumukulubot sa balat. Bakit? Sa araw eh. Tapos sa wind, yung hangin, malakas din yung wind eh. Pati yung na-abrasion eh, nagagasgas. Yung kahit yung hangin, alikabok, nakakagasgas din yan ng balat ng mukha. Okay, so skin disease. Number 5, marami nag-allergy. Allergy, runny nose, laging sinisipon. Bakit? Siyempre, pag nagra-ride ka, exposed ka sa mga maraming halaman, maraming pollution, na-allergy ka. Minsan yung pollen sa halaman, mas marami ka nalalanghap eh. Kasi siyempre, mabilis ang takbo mo. So, more prone ka sa allergy. Lagi may sipon, lagi may ubo. Number 6, nakita nila sa pag-aaral, marami rin nagtatae. Oo, siguro, ang explanation na siguro, hindi ka makabaon ng pagkain. Diba? Unlike sa office, kumakain sila dito. Siguro, kung saan ka madadatnan, doon ka na lang kakain. Eh, paano kung yung kinainan mong tindahan, hindi safe? Hindi malinis ang luto, mainit pa sa atin. Dapat ngayon, pagkain natin, 2 hours lang nakalabas eh. Nire-refrigerator sa atin. Minsan, sang araw, nakalabas pa yung pagkain. Kaya marami nagtatae. Diba? Kaya baka meron kayong nakakain na hindi malinis. Number 7, nakita nila sa mga rider din, mabilis sila tamaan ng mga trangkaso. Oo. Bakit mas madali magkasakit? Ang immune system kasi mas mahina. Bakit? Diba tulad na sinabi ko, pag masyadong malamig, let's say baka December, masyadong malamig ang panahon, humihina rin immune system. Kaya yung iba nauulanan, nalalamigan, humihina immune system, nagkakasakit. Diba? Mas mabilis tamaan ng virus, bacteria. Yung iba naman, sobrang init yung panahon. Pag sobrang init, hirap din yung katawan, mahina rin immune system. Diba? Magagawa lang natin, kung malamig, magja-jacket ka. Pero kung mainit, mahirap. Paano tayo iiwas sa init? Diba? Alangan naman, pwede siguro pag tanghaling tapat, huwag kang lalabas. O sa umaga o sa hapon lang. Pero hindi pwede yun eh. Number 8, ito yung sinasabi ko medyo serious. May konting pag-aaral to hindi to 100%. Merong mga konting pag-aaral, pwedeng mabawasan ang fertility ng lalaki. At pwedeng magkaroon ng urinary problem ang lalaki. Base kasi sa pag-aaral, lalo na kung yung motor mo, siguro yung malakas yung vibration. Malakas yung vibration nung upuan. Mas malakas ang vibration, hindi maganda sa semilya, hindi maganda dun sa private part ng lalaki. Oo. Tapos minsan, mainit pa, may exhaust pa. Kasi ang gusto natin, hindi maganda paano ba natin sasabihin? Sa egg, sa testis ng lalaki, hindi pwede naiinitan eh. Pag naiinitan, lalo na sa mga jeepney driver, lalo na kung mainit yung makina, mas nababaog. Namamatay ang semilya sa init. Kaya nga, ginawa ng Diyos, ang semilya ng lalaki nakalabas sa katawan. Kaya nga yung balls ng lalaki nakalabas, diba? Nakalawit eh, para mas malamig. Kasi pag mas mainit, mas masikip ang short, mas mainit, o sa jeep, nainitan, o kung nagra-ride ka, syempre, naiinitan ka, o lahat yun nagkokos na kabawas ng semilya. Okay? Depende sa level of vibration. Siguro kung maganda yung motor mo, mas hindi nagva-vibrate, di okay lang, di ba? Yung iba din, nagkaka-urinary problem, nagkaka-prostate din. Number 9, ito, marami ito sa rider. Carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel, namamanhid yung kamay. O bakit? Siyempre, nakahawak ng matagal plus yung vibration eh.
yung vibration. Ang carpal tunnel, lagi ko tinuturo sa inyo, naiipit ang median nerve. Meron tayong nerve dito sa gitna. Yan na nagko-control ng pakiramdam dito, kung parang magkaroon ka ng lakas. So, pag yung carpal tunnel, pwede sa nagra-ride, siguro mahigpit ang hawak at nagmalakas vibration. Yung iba, nakukuha to dahil sa kakalabada, mga kasambahay, pwede rin. O piga ng piga, o laging kamay ginagamit, pwede rin magka-carpal tunnel. Pero, common din to sa rider. Numbness, tingling sensation, nangingimay, pag malala, nang hihina. Pwede manghina. Na-overuse ang kamay. So, yan. Number 10, road accidents. Ito yung marami talagang, mataas talaga yung incidents ng accidents ng motor sa mga kakilala ko lang. Ang dami talaga. Yung isa na bali yung paa, yung isa nakabangga, may isa pa, may namatay. Marami talagang road. Pero marami namang ibang nagmomotor, safe sila. Hindi sila na-accident. Siguro dapat alert na alert ka talaga. Mas alam nyo yan. Pero kung pagod o minsan, mayroon pa yung mga counterflow. Madalas counterflow, yun, nandun yung mga accident. O nabubundol sa likod. Diba? Minsan nasusundot. Minsan kasi kahit safe ka mag-ride, kung yung mga kotse sa tabi mo o yung mga truck, yung mga kotse, hindi naman maingat, masasagi ka nila diba? So, road accidents. Bakit? Sobra dami sa Pilipinas. Sa ibang bansa, ang top 10 cause of death nila, yung mga sakit sa puso, cancer, pneumonia, yan ang top 10 nila ng kinamamatay. Sa Pilipinas, sa top 10, ganun din, sakit sa puso, pneumonia, cancer. Pero ang number 5 cause of death natin, road accidents. Puro aksidente talaga. Accident prone talaga tayo sa Pilipinas. At marami dito, motorcycle. Kaya nga, ingat. So, meron tayong mga tips, syempre, yung sa helmet. Yung iba pa, pag nakainom ng alak, syempre, ingat. Siguro yung daan natin, mas hindi maganda, mas lubak. Yung mga drivers, mas hindi maingat. Mas stress din pag nagra-ride ka, hinahabol mo yung pera para kumita, more prone to accident. Number 11, common din yung back pain and body pains. Matagal nakaupo Diba? Mali posture Number 12, last, meron din nabibingi. Mataas din yung incidence na nabibingi sa ingay. Sa ingay ng mga kotse. Kasi pag matagal ka exposed sa loud noise, nabibingi din. Humihina pandinig. Ang take away ko lang, okay naman mag-ride ng motor, lalo na kung for pleasure lang, sa magandang daanan, 'di ba? Yung talagang nagre-relax ka, pwede ka mag-relax, 'di ba? Pero kung katulad sa atin, nagtatrabaho ka, sobrang traffic, sobrang pollution, hindi pa safe yung daanan, ang sikip-sikip, 'di ba? Delikado. Halos walang maliit ang benefit nito. Okay? Anong tips natin para sa mga riders? Number 1, sapat na tubig. Okay, magbaon kayo ng tubig, 10 to 12 glasses of fluid in a day. Tubig maganda. Pwede kayo uminom ng konting matatamis siguro. Baka sa pagod wala namang masama. So, hydration. Importante. Huwag magiging madilaw. Number 2, syempre, safety gears. Mas alam nyo yan. Helmet, mga knee pads dito sa elbow, safety gear. Number 3, dapat maintained ang motor. Kasi pag hindi maintained, masisira. Number 4, protect ang skin. Pwede mag-sunblock. Yung iba, naka-long sleeves para ma-protect yung skin. Number 5, dapat tama yung posture mo. Tama yung posture. Alam ko, yung iba mali ang posture. Number 6, take breaks. Dapat may break ka rin, di ba? Kung kailangan mo magpahinga, inaantok, pahinga muna sa may gas station. Pwede yon, stretch muna, lakad-lakad. Number 7, dapat fit ka. Physically fit ka. Stay fit para kaya mo magmotor. And number 8, dapat alam mo yung mga batas. Baka mamaya may mga bagong batas. And number 9, syempre, ride responsibly. Okay? Sana po nakatulong to. Ito lang kasi talaga yung mga... siguro, pagbata pa, sa pag-aaral kasi, pagbata pa, wala pa gano'n itong mga sakit. Pero pag tumatagal, lalo na pag expose ka sa Actually, hindi lang riders pati yung mga nagtatrabaho sa
Basta nasa daan ka, kung traffic enforcer ka, o street sweeper ka, o basta exposed ka sa weather natin, doon nagkakaroon ng sakit. Sana po nakatulong tong video. Ingat po palagi. Share po natin sa ating kababayan. God bless.